Hello mga kapatid, gandang umaga po sa inyong lahat. May nagtanong po ulit sa atin na kapatid natin sa pananampalataya. No? So very interesting yung question niya. Ang tanong niya sa akin, once we're saved, are we forever saved? May question mark. So ang sabi niya, kasi po, sabi sa Ephesians, we are saved by the grace of God. To a gift sa atin. At tumigis yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross, for our salvation na hindi natin deserve pero tinanggap natin. Oo nga naman, yun naman ang sabi doon. Kaya kaso naguguluhan po ako, parang kailangan ko pong pumili kung faith lang ba kailangan o faith with works. Kasi nagkakaroon po ng ng debate na kailangan daw yung faith mo may works. Yung iba naman, faith lang, mananampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo, you are saved, hindi na kailangan ng work. So nagkakagulo, no? So doon nalito ang ating kapatid. So sagutin natin yan again, based on historical context, and syempre yung context na yan ay manggagaling sa scripture. Tandaan natin kapatid, ang Holy Bible or ang scripture never contradict itself. So nagko-complement lahat ng nakasulat doon. So ngayon, kwentuhan ko lang kayo ng simple story way back Old Testament, no, para mas maintindihan natin. Example, meron akong ari-arian, meron akong bakahan, no. Tapos yung baka ko, yung isa sa mga baka ko pumunta sa kabilang bahay. Ngayon, dahil nawawala yung isa kong baka, pinuntahan ko ngayon, nakita ko yung baka ko doon sa kabilang bahay. Yung baka po, yung aking isang baka pumunta po sa inyong bakuran, kukunin ko na po. Ang sasabihin niya sa akin, ito'y batas to sa Old Testament. Hindi mo to pwedeng kunin. At hindi niya talaga pwedeng kunin yon kasi yun ay batas. Ngayon, para makuha niya yung baka na pumunta sa kabilang bakuran, kailangan niyang bayaran yung baka na kasing halaga nung bakang iyon. Nakukuha po natin. Noon po nagraran ang law before nung Old Testament. Before pa lang ng pagdating ni Jesus Christ, no, naging makasalanan na ang tao. At even yung panahon na nabubuhay siya. Para matubos tayo ng Ama from the power of sin, no, para madala tayo sa kanyang kaharian, Colossians 1:13. Para matubos tayo, kung tayong tao nagkasala, kailangan tumbasan din ng katumbas kasing halaga natin. Kaya the Father sacrifices His own Son to redeem us. So ganun tayo kamahal ng Diyos, no. Kaya we read Ephesians chapter 2, starting verse 8. Ang sabi doon, for by grace we are saved through faith and not by works. Ang ibig sabihin, ang kaligtasan mo, ang kaligtasan ko, kaligtasan nating lahat, hindi natin pinaghihirapan yan, kapatid. Inanggap lang po natin yan. It is a gift from God. Hindi ka niligtas, kapatid, dahil mabait ka. Hindi ka niligtas, kapatid, dahil active ka sa church o pa-mission ka pa, kundi niligtas ka dahil nagtiwala ka at nanampalataya ka sa Panginoong Hesu Kristo. At sabi sa Ephesians verse 9, para walang makapagyabang. So lahat ay kasama. Lahat ng nananampalataya sa Panginoong Hesu Kristo. Tanong, kung faith lang ang kailangan para tayo ay maligtas, no? Bakit kailangan pa ng works? Yan. Kasi nagkakaroon daw ng contradiction. Doon sinabi ni Paul na faith nga lang ang kailangan, di ba? Manampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo, okay na. Pero sabi naman ni James, sabi dito sa James chapter 2 verse 17, sabi dito, even so faith, if it had no works, is dead, being alone. Parang nagko-contradict, no? Minsan na misinterpret lang natin yung mga nakasulat dahil iba't iba yung sumulat ng mga book sa scripture. Kasi very important na basahin natin yung whole context kung sino ba talaga yung kausap nila, kung bakit nila nasabi yung ganong salita. Ang kausap dito ni Pablo ay yung mga tao na umaasa sa gawa para maligtas. Kaya niya sinabi yon. So kay James naman, so ang kausap naman dito ni James ay may poverty crisis. Ibig sabihin, puro faith lang pero hindi sila kumikilos, wala silang pagbabago, nananatili silang mahirap. So kaya sabi ni James, faith nyo ay hindi magpo-progress without works. Yan. So hindi ibig sabihin dahil magkaiba sila ng sinabi, nag-contradict na. So bakit tayo niligtas ng Diyos? Bakit niya ginawa yung mga gantong bagay? Basahin natin sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works which God had before ordained that we walk in them. Kaya tayo niligtas para sumunod tayo sa katuwiran ng Ama, para gumawa tayo ng good works. Pag niligtas ka, dapat
hindi ka mamumuhay sa masama. Dapat mabuhay ka na sa kabutihan. At yung magiging pattern ng kabutihan na yon, yung kabutihan na ayon sa ugali ng Diyos. Yan. Kaya ang puno, dapat automatic nagbubunga. Kaya nung sa story sa scripture, sabi doon, nung nagutom si Jesus, nakita niya yung fig tree. Madahon. Paglapit niya, walang kahit anong bunga. Sabi ni Jesus, hindi ka na kailanman mamumunga at ang puno ay agad na natuyo. So ang Panginoong Hesus pala naghahanap ng bunga. Hindi ka lang niligtas ng Panginoong Hesukristo for nothing. Nag-sacrifice siya ng kanyang buhay para sa iyo. So nag-i-expect siya kakitaan kanya ng bunga. Kaya mga kapatid, kung totoo po tayong nananampalataya, kung may faith ka sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid, may mamumunga diyang pagbabago. Totoo po yan, may mamumunga. Automatic yan. Automatic yung kabutihang lalabas sa'yo. Ang dahilan mo na kaya ka gumagawa ng mabuti o ng mga ito dahil mahal mo ang Diyos, which is sabi niya sa first commandment, love thy God. Hindi dahil takot ka lang mapunta sa impyerno, kaya ka gumagawa ng mabuti. So parang blackmailing style pa, no? Hindi po ganun, kapatid. Hindi. Real talk po tayo. Kasi kung sinasabi ng tao, nasabi daw, may faith ako sa Panginoon, ligtas na ako. Pero kung nakikita natin yung buhay nila, walang growth, walang repentance, walang progress, same old pa din yung kung ano yung ugali niya before, yung pa rin ang ugali niya. So baka ang problema po, hindi po yung works, baka ang problema po kung tunay ba yung pananampalataya. Minsan nakiki-oo lang po tayo, minsan masabi lang nagsimba, o a-attend lang tayo, o para may attendance, yung pala hindi pala tunay na nagsimba, para lang for requirement lang pala. So obligation lang pala yung pananampalataya. So yung ibang usapan po yun, ano. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 7 verse 20, you will know them by their fruits. So yung fruits po yung hinahanap ng Panginoong Hesukristo, no? Dahil itong salvation na ibinigay sa atin ng Lord, mga kapatid, no? This is a chance to reset, no? This is our chance to reset. This is a ticket para makabalik tayo sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, I am the door, the way, the truth, and the life. Pero mga kapatid, hindi tayo ginawang robot. May option pa rin tayo kung papasok tayo sa door na yun o hindi. But it doesn't mean na you are guaranteed from the judgment pagdating ng wakas. Kaya going back to the question, no, once you're saved, you're forever saved. Ang tanong ba, nung na-save ka, nagkaroon ba ng good transformation? Umpisa, ang init-init mo. Sa umpisa, nagsiserve ka. Sa umpisa, ang bait-bait mo. Titingnan ng Diyos yung consistency. Kung ang tanong ba, kasama po pa din ba ang Diyos hanggang ngayon? Examine ourselves. We are saved by faith alone, yes. But faith that saves is never alone. Kasi hindi ka pwedeng may pananampalataya ka pero hindi nakikita sa buhay mo yung good transformation. So, hindi ka naglilingkod para mahalin ng Diyos. Hindi ka sumusunod para maligtas, no? Dapat, ang mindset natin, niligtas ka na, kaya ka sumusunod. Nakuha po natin. Kaya nga sabi sa parable of the talent, no? Binigay ito yung libre ng hari sa mga servants. Pero nag-i-expect yung hari ng bunga doon sa talents na binigay doon sa servants. Ngayon, ang ginawa doon, yung hindi nagbunga, ibinigay yung talent na nasa kanya, ibinigay doon sa servant na namumunga. Tapos, ito yung masakit dito, kapatid, yung itinapon kung saan may weeping and gnashing of teeth. Yun ang sabi sa succeeding verses. And sabi sa Revelation 20, chapter 20, we will be judged according to your works or to our works. Kung namunga ka ba after mo niligtas o hindi. So, hindi ako yung makakapag-judge yan. Hindi nanay mo hindi pastor mo makakapagsabi, kundi ang Diyos lang pagdating ng judgment. Habang may buhay, may pag-asa pa tayong magbago. Habang buhay, may chance pa. Kasi faith brings you to Jesus Christ. Works confirms that Christ is in you. I hope may natutunan po tayo at God bless po sa inyong lahat. Kung may mga questions po, feel free to message lang po and susubukan po natin gawa ng video. Maraming salamat.